Wow! Yo! Ako nga pala si Lester Acosta, grade 12, academic 22. So, pag-usapan natin ang wikang pambansa kasi ito po yung napili ko, option for so ito. Bro, alam mo ba na yung wikang Pilipino na ginagamit natin araw-araw, hindi lang siya basta Tagalog? Sa vlog na to, 3 minutes lang, explain ko sa iyo yung 5 terms na madalas nalilito tayo: wikang pambansa, panturo, opisyal, bilingualismo, at multilingualismo. Tara, let's go! So, una, wikang pambansa. Ito yung wika na nagkakaisa sa ating mga Pilipino. Sino siya? Si Pilipino. Sabi sa Constitution, base siya sa Tagalog, pero may halong ibang wika sa Pilipinas. Kaya siya pambansa kasi simbolo siya ng pagiging Pinoy natin. Pangalawa, wikang opisyal. Ito naman yung ginagamit sa gobyerno, sa batas, sa dokumento. Sa Pilipinas, dalawa, Filipino at English. So, ang pinagkaiba, pambansa, puso ng bansa. Opisyal gamit sa papel at opisina. Gets? Pangatlo, wikang panturo. Panturo naman ay pamturo, simple lang. Ito yung wikang gamit ng teacher para magturo sa klase. Dati puro English lang, ngayon pwede na Filipino o depende sa subject. Halimbawa, Math at Science, English, Aralin, Panlipunan at Pilipino. Goal nito, mas maintindihan ng estudyante yung lesson. At pang-apat naman ay bilingualismo. Ang kasabihan ay dalawa. Lingualismo naman ay wika, so dalawang wika lang sa Pilipinas. Tayo yun, Filipino at English. Kaya tayo ang sanay mag-Taglish. Bro, tara, I'm late na eh. At panglima, multilingualismo. Multi ay marami. Ibig sabihin may fit sa dalawang wika. Tayo mga Pinoy, perfect. Example nito, nagsasalit tayo ng Filipino, English, tapos may Bisaya. Ako Ilocano ako eh. Kapangpangan yung iba, depende sa lugar mo. Kaya ang galing natin, no? Nabubulol lang, sorry. Isang utak lang, daming wika. So, yun lang po. At dito na nagtatapos. So, ako nga po ulit si Lester Acosta, grade 12. Maraming salamat sa panonood. Mabuhay ang wikang Pilipino. Thank you.